Kilalanin natin si Mang Ernesto, isang masipag at mapagmahal na ama na buong buhay na inialay ang sarili para sa kanyang nag-iisang anak na si Carlo. Si Mang Ernesto ay 58 taong gulang, isang simpleng manggagawa na halos buong buhay ay ginugol sa pagtatahi at pagkukumpuni ng sapatos sa maliit niyang pwesto sa gilid ng palengke. Hindi siya mayaman. Wala siyang malaking bahay, mamahaling sasakyan, o anumang maipagmamalaki sa mata ng ibang tao. Ngunit mayroon siyang bagay na mas mahalaga kaysa kayamanan, isang pusong handang magsakripisyo para sa kanyang anak. Samantala, si Carlo naman ay 22 taong gulang. Matalino siya noong bata pa, masayahin, at siyang dahilan kung bakit araw-araw na bumabangon si Mang Ernesto, kahit masakit na ang kanyang likod at nanginginig na ang kanyang mga kamay sa pagod. Ngunit hindi alam ni Mang Ernesto na darating ang isang araw na yayanig sa lahat ng pinaghirapan niya sa loob ng 20 taon. Bago natin simulan ang masakit ngunit makabuluhang kwentong ito, kung mahilig ka sa mga kwentong puno ng aral, pagmamahal, at mga pangyayaring kayang tumagos sa puso, huwag mong kalimutang i-like, i-share, at i-subscribe ang ating channel. Ang iyong suporta ang nagbibigay inspirasyon upang mas marami pa tayong maibahaging mga kwentong may saysay. Ngayon, simulan na natin ang kwento. Maagang namatay ang asawa ni Mang Ernesto matapos manganak kay Carlo. 20 taon na ang nakalipas ngunit sariwa pa rin sa kanyang alaala ang gabing iyon. Nakaupo siya noon sa malamig na pasilyo ng ospital habang nanginginig ang kanyang mga kamay. Naririnig niya ang pag-iyak ng bagong silang na sanggol mula sa loob ng silid. Umaasa siyang maya-maya lamang ay makikita niyang lumabas ang kanyang asawa na nakangiti habang karga ang kanilang anak. Ngunit isang doktor ang lumabas. At sa isang iglap nagbago ang kanyang buhay. Pasensya na po kami, ginawa namin ang lahat. Parang huminto ang mundo ni Mang Ernesto. Hindi niya narinig ang mga sumunod na salita. Hindi niya maalala kung paano siya napaupo sa sahig. Ang tanging malinaw niyang natatandaan ay ang maliit na sanggol na inilagay sa kanyang mga bisig. Si Carlo. At mula noon, ipinangako niya sa sarili na magiging ama siya at ina sa kanyang anak. Hindi naging madali ang buhay. Maraming gabi na hindi kumakain si Mang Ernesto upang masigurong may gata si Carlo. Kapag nagkakasakit ang bata, hindi siya natutulog. Kapag may kailangan sa eskwela, handa siyang mangutang. Habang lumalaki si Carlo, mas lalo namang tumatanda at nanghihina si Mang Ernesto. Ngunit hindi siya nagreklamo. Tuwing nakikita niyang nakangiti ang kanyang anak habang pumapasok sa paaralan, pakiramdam niya ay sapat na iyon upang mawala ang lahat ng kanyang pagod. Magsikap ka, anak, madalas niyang sabihin. Opo, tay. Balang araw, magiging maganda rin ang buhay natin. At iyon ang pangarap nilang dalawa. Lumipas ang mga taon. Nagtapos si Carlo ng high school. Hindi man sila mayaman, masaya si Mang Ernesto dahil naniniwala siyang malapit na nilang maabot ang kanilang mga pangarap. Ngunit doon nagsimulang magbago ang lahat. Nang makapasok si Carlo sa kolehiyo, nakilala niya ang mga kaibigang mahilig sa luho. Mga kabataang laging may bagong cellphone. Mga kabataang may mamahaling sapatos. Mga kabataang tila walang problema sa pera. Unti-unting nagsimulang mainggit si Carlo. Sa una, maliit lamang ang mga hinihingi niya. Tay, kailangan ko po ng bagong sapatos. Kahit maayos pa ang ginagamit niya. Tay, kailangan ko po ng dagdag na baon. Kahit sapat naman ang ibinibigay. At gaya ng dati, hindi tumatanggi si Mang Ernesto. Minsan, kahit masakit ang kanyang tuhod at likod, tumatanggap siya ng dagdag na trabaho. May mga gabing inaabot siya ng madaling araw sa pagtatahi. May mga araw na halos hindi siya makakain. Lahat para lamang matugunan ang mga pangangailangan ni Carlo. Ngunit habang lumalaki ang binibigay ng ama, mas lalo namang lumalaki ang hinihingi ng anak. Hanggang sa dumating ang panahon na nagsimula ng magsinungaling si Carlo. May project po kami. May bayarin po sa school. May educational trip po. At ibinibigay naman ni Mang Ernesto ang pera. Hindi niya alam na marami sa mga yon ay kasinungalingan lamang.
Isang gabi, habang pauwi si Carlo, nakita siya ng kapitbahay nilang si Aling Rosa. Kasama niya ang ilang kabataang kilala sa lugar bilang mga pasaway. May mga bisyo. May mga record ng gulo. Ngunit nang sabihin yon kay Mang Ernesto, umiti lamang siya. Hindi siguro totoo yon. Mabait ang anak ko. Kilalang kilala ko siya. Ganoon kalaki ang tiwala niya. Ganoon kalalim ang pagmamahal niya. Hindi niya alam na habang ipinagtatanggol niya ang kanyang anak, mas lalo itong nalulubog sa maling landas. Makalipas ang ilang buwan, nagsimulang umuwi ng gabi si Carlo. Minsan hindi na umuwi. Kapag tinatanong siya ni Mang Ernesto, nagagalit siya. Tay, matanda na ako. Huwag ninyo akong kontrolin. Masakit iyon para sa ama. Ngunit pinili niyang manahimik. Ayaw niyang mawala ang natitira nilang magandang relasyon. Isang gabi, habang nagliligpit si Mang Ernesto sa kanyang pwesto, may narinig siyang dalawang lalaking nag-uusap. Nabalitaan mo ba? May grupo raw ng kabataang nagnanakaw sa kabilang barangay. Nga. Mga college student pa raw ang iba. Hindi niya iyon gaanong pinansin. Hindi niya alam na unti-unti nang papalapit ang bangungot sa kanyang buhay. At isang araw, habang nagtatahi siya ng sapatos, biglang may humintong sasakyan ng pulis sa harap ng kanyang pwesto. Napatingin siya. 2 pulis ang bumaba. Biglang kumabog ang kanyang dibdib. Hindi niya alam kung bakit. Ngunit may kakaibang takot na bumalot sa kanya. Lumapit ang isa sa mga pulis. Mang Ernesto po. Opo. May ilang segundong katahimikan. At pagkatapos ay sinabi ng pulis ang mga salitang halos nagpaguho sa kanyang mundo. Kailangan po naming makausap kayo tungkol sa inyong anak na si Carlo. Nang sandaling iyon, tila nanlamig ang kanyang buong katawan. Hindi niya pa alam ang buong katotohanan. Ngunit pakiramdam niya ay may napakabigat na unos na paparating. At habang nakatingin siya sa mga pulis na nasa harapan niya, hindi niya alam na ang susunod na mga oras ay magbabago sa kanilang buhay mag-ama magpakailanman. Nanatiling nakatitig si Mang Ernesto sa mga pulis habang unti-unting bumibigat ang kanyang paghinga. Pakiramdam niya ay may kung anong humahawak sa kanyang dibdib. Ano po nang nangyari sa anak ko, nanginginig niyang tanong. Nagkatinginan muna ang 2 pulis bago sumagot ang isa. Mas mabuti pong sumama kayo sa presinto. Parang biglang nawala ang lakas sa kanyang mga tuhod. Hindi niya alam kung bakit, pero pakiramdam niya ay may masamang nangyari. Mabilis niyang isinara ang kanyang maliit na pwesto. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang inilalagay ang mga gamit sa lumang kahon. Hindi niya namalayang nahulog pa ang ilan sa mga kagamitan niya sa pagtatahi. Karaniwan, maingat siya sa mga yon. Ngunit sa mga oras na yon, wala na siyang pakialam. Iisa lang ang nasa isip niya. Si Carlo. Sumakay siya sa sasakyan ng pulis. Habang bumibiyahe, tahimik lamang siya. Ang tunog ng makina ang tanging maririnig sa loob. Paulit-ulit siyang nagdarasal. Sana ayos lang siya. Sana hindi siya nasaktan. Sana may paliwanag ang lahat ng ito. Pagdating nila sa presinto, agad siyang pinapasok. Napansin niyang maraming taong naroon. May ilang nakaposas. May mga umiiyak. May mga galit na sumisigaw. At sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman niyang parang hindi siya nababagay sa lugar na iyon. Isa lamang siyang simpleng ama. Isang amang nagtatrabaho ng marangal. Isang amang buong buhay na nagsikap para sa anak. Pagdating sa isang maliit na opisina, pinaupo siya ng isang pulis. Mang Ernesto, kailangan po naming sabihin sa inyo ang nangyari. Tahimik siyang tumango. At pagkatapos ay inilapag ng pulis ang ilang litrato sa mesa. Nang makita iyon ni Mang Ernesto, tila huminto ang kanyang puso. Hindi siya makapaniwala. Sa isa sa mga litrato, si Carlo iyon. Kitang-kita ang mukha ng kanyang anak. Kasama ang 3 pang kabataan. At nasa loob sila ng isang tindahan. Basag ang salamin. Nagkalat ang mga produkto. Nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi po eh. Hindi maaaring siya yan. Mabagal na umiling ang pulis. Nahuli po sila kaninang madaling araw.
Kasama po siya sa grupo ng mga suspect sa pagnanakaw. Parang bumagsak ang buong mundo ni Mang Ernesto. 20 taon. 20 taon niyang itinaguyod ang kanyang anak. 20 taon siyang nagtiis ng gutom. 20 taon siyang nagsakripisyo. At ngayon, naririnig niya ang salitang pagnanakaw. Hindi niya alam kung paano siya nakahinga sa mga sumunod na minuto. Pakiramdam niya ay panaginip ang lahat. Hindi po maaaring gawin iyon ni Carlo. Mabait po ang anak ko. May pagkakamali po. Ngunit inilapag ng pulis ang isa pang dokumento. At isa pa. At isa pa. May alien footage. May mga saksi. May mga ebidensya. Unti-unting nabasag ang lahat ng pag-asang pinanghahawakan niya. At sa wakas, dinala siya sa isang kulungan sa loob ng presinto. Doon niya nakita ang anak. Nasa sulok si Carlo. Gusot ang damit. Yumuyuko. Tahimik. Hindi tulad ng masayahing batang minsang nangangarap kasama niya. Hindi tulad ng batang sabay niyang kumakain ng instant noodles tuwing wala silang pera. Hindi tulad ng batang minsang nangakong iaahon siya sa kahirapan. Nang marinig ni Carlo ang boses ng kanyang ama, dahan-dahan siyang tumingin. Nagtagpo ang kanilang mga mata. At sa sandaling iyon, walang nagsalita. Pareho silang tila walang lakas. Pareho silang tila hindi alam kung ano ang sasabihin. Si Mang Ernesto ang unang nagsalita. Anak, halos pabulong iyon. Ngunit sapat upang mabasag ang katahimikan. Unti-unting yumuko si Carlo. Hindi niya makayang tingnan ng diretsyo ang kanyang ama. Tiny. At iyon lamang ang nasabi niya. Napahawak si Mang Ernesto sa bakal na rehas. Hindi niya mapigilan ang panginginig ng kanyang katawan. Sabihin mo sa akin. Hindi totoo ito, hindi ba? Tahimik si Carlo. Tingnan mo ako, anak. Huwag kang tumahimik. Sabihin mong hindi totoo. Ngunit nanatiling nakayuko si Carlo. At ang katahimikang iyon ang pinakamalinaw na sagot. Unti-unting napapikit si Mang Ernesto. Pakiramdam niya ay may libu-libong karayom na tumutusok sa kanyang puso. Hindi dahil nahuli ang kanyang anak. Kundi dahil alam niyang nagsasabi na ito ng totoo. Sa unang pagkakataon, nakita niyang wala ng depensang maibibigay si Carlo. Wala ng palusot. Wala ng kasinungalingan. Pagkalipas ng ilang minuto, nagsalita rin sa wakas si Carlo. Patawad po, Tay. Isang simpleng pangungusap. Ngunit para kay Mang Ernesto, para iyong martilyong paulit-ulit na tumatama sa kanyang puso. Patawad. Mahina niyang ulit. Patawad. Biglang namuo ang luha sa kanyang mga mata. Alam mo ba kung ilang taon akong nagsakripisyo para sa'yo? Alam mo ba kung ilang gabi akong hindi kumain? Alam mo ba kung ilang beses akong nagkasakit pero hindi nagpahinga dahil kailangan kitang buhayin? Habang nagsasalita siya, mas lalo siyang napapaiyak. Hindi niya napigilan ang sarili. 20 taon niyang kinimkim ang lahat ng hirap. At ngayon ay parang sabay-sabay iyong lumabas. Tiny. Umiiyak na rin si Carlo. Ngunit hindi na huminto si Mang Ernesto. Naaalala mo ba noong 7 taong gulang ka? Nagkasakit ka ng matindi. Isinugod kita sa ospital. Nagbenta ako ng mga gamit para mabayaran ang gamot mo. Naaalala mo ba yon? Tumango si Carlo habang umiiyak. Naaalala mo ba noong gusto mong makapagtapos? Sabi mo babawi ka sa akin balang araw. Tumango muli ang binata. Ganito ba ang pagbawi? Halos mawala ng boses si Mang Ernesto. Magnanakaw ka. Ganito ba ang magiging bunga ng lahat ng sakripisyo ko? Tahimik na namang umiyak si Carlo. At sa unang pagkakataon sa buong buhay niya, wala siyang mahanap na dahilan upang ipagtanggol ang sarili. Dahil alam niyang mali siya. Alam niyang sinayang niya ang tiwala ng kanyang ama. Ngunit hindi alam ni Mang Ernesto na mas malalim pa ang katotohanan. Hindi niya alam na matagal nang nalulubog si Carlo sa problema. Hindi niya alam na may mga taong patuloy na humihila rito pababa. Hindi niya alam na may mga utang na pilit itinatago ang kanyang anak. At higit sa lahat, hindi niya alam na may isang taong nasa likod ng lahat ng ito.
Isang taong unti-unting sumira sa kinabukasan ni Carlo, habang abala siyang nagtatrabaho araw at gabi. Habang nakaupo si Carlo sa malamig na sahig ng kulungan, may mga alaalang nagsimulang bumalik sa kanyang isip. Mga alaalang pilit niyang tinatakasan sa loob ng maraming taon. Mga alaalang nagsimula noong unang taon niya sa kolehiyo. Noong panahong naniwala siyang ang pagiging mahirap ang dahilan kung bakit tila mababa ang tingin ng iba sa kanya. At noong panahong nakilala niya ang lalaking nagngangalang Victor. Ang taong nagpabago sa direksyon ng kanyang buhay. Ang taong noong una ay itinuring niyang tunay na kaibigan. Ngunit kalaunan ay magiging dahilan ng kanyang pinakamalaking pagkakamali. Habang nakatitig si Carlo sa sahig at patuloy na tumutulo ang kanyang mga luha, muling bumalik sa kanyang alaala ang unang araw na lumapit sa kanya si Victor sa loob ng campus. At doon unti-unting nagsimulang mabuo ang landas na magdadala sa kanya sa gabing ito. Muling bumalik sa isip ni Carlo ang unang araw na nakilala niya si Victor. Bagong pasok pa lamang siya noon sa kolehiyo. Suot niya ang ilang ulit ng nalabhang polo. Luma ang kanyang sapatos. At ang bag niyang gamit ay ilang beses nang tinahi ni Mang Ernesto upang hindi tuluyang masira. Habang naglalakad siya sa loob ng campus, napapansin niyang maraming estudyante ang tila ibang-iba sa kanya. May mga nakasasakyan. May mga mamahaling cellphone. May mga damit na halatang mamahalin. At kahit walang nagsasalita, pakiramdam niya ay kitang-kita ng lahat ang kanyang kahirapan. Doon niya unang naramdaman ang hiya. Isang pakiramdam na unti-unting kakain sa kanyang pagkatao. Habang nakaupo siya noon sa isang bakanting bangko sa campus, may biglang lumapit sa kanya. Matangkad. Maayos manamit. May mamahaling relo. At may ngiting tila palaging kumpiyansa. Ikaw si Carlo, hindi ba? Nagulat siya. Ngumiti ang lalaki. Ako si Victor. Mula noon, nagsimula ang kanilang pagkakaibigan. Sa simula, mabait si Victor. Kapag kulang ang baon ni Carlo, nililibre siya nito. Kapag may kailangan sa klase, tumutulong ito. Kapag may assignment, pinapahiram siya ng mga gamit. Unti-unting nagkaroon ng tiwala si Carlo sa kanya. At dahil doon, nagsimula rin siyang humanga. Hindi dahil mabait si Victor. Kundi dahil gusto niyang maging katulad nito. May pera. May impluwensya. May respeto mula sa ibang tao. Minsan, habang kumakain sila sa isang mamahaling cafe, napatingin si Carlo sa presyo ng pagkain. Halos katumbas iyon ng 3 araw na kita ng kanyang ama. Napansin iyon ni Victor. Naiilang ka ba? Ngumiti si Carlo. Medyo. Tumawa si Victor. Masasanay ka rin. Hindi alam ni Carlo kung bakit. Ngunit sa mga oras na yon, pakiramdam niya ay espesyal siya. Pakiramdam niya ay kabilang siya sa mundong matagal niyang gustong mapasukan. Unti-unti siyang nagsimulang sumama sa grupo ni Victor. Sa una, simpleng gala lamang. Mga kainan. Mga inuman. Mga lakad sa gabi. Ngunit habang tumatagal, mas nagiging mapanganib ang kanilang ginagawa. At unti-unti ring nagbabago si Carlo. Nagsimula siyang magsinungaling sa kanyang ama. Nagsimula siyang gumastos ng higit sa kaya nila. At nagsimula siyang ikahiya ang kanyang pinagmulan. Isang gabi, habang naghihintay siya sa labas ng isang restaurant, nakita niya si Mang Ernesto. Katapat ng establishmento. Nagtatahi ng sirang sapatos sa ilalim ng ilaw ng poste. Pawis na pawis. Pagod. Halatang gutom. Ngunit patuloy pa ring nagtatrabaho. Biglang sumikip ang dibdib ni Carlo. Gusto niyang lapitan ang kanyang ama. Gusto niyang tulungan. Ngunit narinig niya ang boses ng isa sa mga kaibigan ni Victor. Iyan ba ang tatay mo? Napatingin ang lahat. At sa unang pagkakataon, nahiya si Carlo. Hindi niya alam kung bakit. Pero nahiya siya. At ang sumunod niyang ginawa ay habambuhay niyang pagsisisihan. Hindi. Iyon lamang ang isinagot niya. Hindi ko siya kilala. Parang may tumusok sa kanyang puso nang sabihin niya yon. Ngunit nagtawanan ang kanyang mga kasama. At sa halip na makaramdam ng ginhawa, lalo lamang siyang nakaramdam ng kahihiyan.
Hindi niya alam na sa kabilang kalsada, nakita siya ni Mang Ernesto. Nakita nitong nakatingin siya. Nakita nitong umiwas siya. At kahit hindi narinig ang usapan, may kakaibang sakit na naramdaman ang ama sa mga sandaling iyon. Pag-uwi nila ng gabing iyon, tahimik si Mang Ernesto. Tahimik din si Carlo. Pareho silang may gustong sabihin. Ngunit walang nagsalita. At unti-unting lumaki ang distansya sa pagitan nilang mag-ama. Lumipas ang mga buwan. Mas naging malapit si Carlo kay Victor. At mas naging malayo siya sa kanyang ama. Hanggang isang araw, ipinakilala siya ni Victor sa ilang taong hindi niya kilala. Nasa likod sila ng isang malaking bodega. Tahimik ang paligid. May mga sasakyang nakaparada. At may ilang lalaking seryosong nag-uusap. Hindi comfortable si Carlo. Victor, sino sila? Ngumiti lamang si Victor. Mga kaibigan. Kaibigan. At tutulungan ka nilang kumita. Nanlaki ang mga mata ni Carlo. Kumita. Tumango si Victor. Hindi ka ba napapagod na laging kapos? Hindi agad nakasagot si Carlo. Hindi ka ba nagsasawang makita ang tatay mong naghihirap? Tahimik siya. Kung gusto mo siyang tulungan, kailangan mong magkaroon ng pera. Mabilis na tumibok ang kanyang puso. Dahil iyon ang eksaktong bagay na gusto niyang marinig. Sa loob ng maraming taon, iyon ang pinapangarap niya. Ang yumaman. Ang makaahon. Ang mapagaan ang buhay ng kanyang ama. Ngunit hindi niya alam na ginagamit lamang ni Victor ang pangarap na iyon upang manipulahin siya. Sa mga sumunod na linggo, pinagawa muna siya ng maliliit na bagay. Maghatid ng package. Magbantay sa isang lugar. Magdala ng mga bag. At sa bawat gawain may kapalit na pera. Malaking pera. Mas malaki kaysa sa kinikita ni Mang Ernesto sa loob ng ilang linggo. Sa una, pinaniwala niya ang sarili na wala namang masama. Hindi naman siya nagnanakaw. Hindi naman siya nananakit. Simpleng trabaho lamang. Ngunit habang lumilipas ang panahon, nagsimula siyang makaramdam ng kakaiba. May mga pagkakataong hindi malinaw kung ano ang laman ng mga bag. May mga pagkakataong tila may tinataguan ng grupo. May mga pagkakataong may mga pulis na bigla na lamang lumilitaw sa paligid. At tuwing magtatanong siya, iisa ang sagot ni Victor. Huwag ka nang mag-isip. Mas marami kang pera ngayon, hindi ba? At sa tuwing maiisip niya ang pagod na mukha ni Mang Ernesto, pinipilit niyang maniwala. Pinipilit niyang sabihin sa sariling ginagawa niya ito para sa kanilang dalawa. Ngunit sa katotohanan, unti-unti na siyang nalulubog. Isang gabi, umuwi siyang may dalang bagong cellphone. Napansin agad iyon ni Mang Ernesto. Anak, saan mo nakuha yan? Saglit siyang natigilan. At pagkatapos ay nagsinungaling. Bonus po sa part-time job. Ngumiti si Mang Ernesto. Isang simpleng ngiti na puno ng pagmamalaki. Mabuti naman. Masipag ka talaga. Parang may sumuntok sa sikmura ni Carlo. Dahil alam niyang hindi niya karapat-dapat ang papuring iyon. Habang natutulog ang kanyang ama ng gabing iyon, matagal siyang nakaupo sa tabi ng bintana. Nakatingin sa bagong cellphone. Nakatingin sa perang nasa kanyang bulsa. At sa unang pagkakataon, naramdaman niyang may mali. May mali sa direksyong tinatahak niya. May mali sa mga taong nakapaligid sa kanya. Ngunit huli na para umatras. Dahil sa mga sumunod na araw, may isang pangyayaring magtutulak sa kanya ng mas malalim sa mundong hindi na niya basta makakawalan. Isang pangyayaring magsisimula sa isang malaking utang. At isang pagkakamaling gagamitin ni Victor upang tuluyan siyang kontrolin. Habang nakaupo si Carlo sa loob ng kulungan at binabalikan ang lahat ng iyon, unti-unting bumuhos ang kanyang mga luha. Dahil ngayon ay malinaw na sa kanya. Hindi siya napunta rito sa isang iglap. Bawat kasinungalingan, bawat maling desisyon, bawat pagkakataong tinalikuran niya ang mga aral ng kanyang ama. Lahat ng iyon ay unti-unting nagtulak sa kanya hanggang sa makarating siya sa malamig na kulungang kinaroroonan niya ngayon. At habang lumalalim ang gabi sa presinto, hindi niya alam na may isa pang katotohanang matutuklasan si Mang Ernesto.
Isang katotohanang magpapakita kung gaano kalaki ang impluwensya ni Victor sa pagbagsak ng kanyang anak. At isang katotohanang maglalagay sa kanilang mag-ama sa mas malaking panganib kaysa sa inaakala nila. Habang lumalalim ang gabi sa presinto, tahimik na nakaupo si Mang Ernesto sa isang lumang bangko sa labas ng opisina ng investigador. Pakiramdam niya ay ilang taon ang biglang nadagdag sa kanyang edad sa loob lamang ng isang araw. Ang kanyang mga mata ay namumugto na sa kakaiyak. Ang kanyang isip ay puno ng tanong. Paulit-ulit niyang inaalala ang bawat taon na magkasama sila ni Carlo. Ang unang hakbang nito. Ang unang araw sa paaralan. Ang unang pagkakataong tinawag siyang Tay. Mga alaala na dati ay nagpapangiti sa kanya. Ngayon, bawat alaala ay parang kutsilyong unti-unting tumataga sa kanyang puso. Maya-maya ay lumapit ang isang pulis. Mang Ernesto. Napatingala siya. Nais po kayong makausap ng investigador. Tahimik siyang tumayo. Mabigat ang bawat hakbang na tila may pasan-pasang malaking bato sa kanyang balikat. Pagpasok niya sa opisina, nakita niya ang isang lalaking nasa 40 taong gulang. Nakapatong sa mesa ang iba't ibang dokumento. May mga larawan. May mga report. At may ilang pangalan na paulit-ulit na nakabilog ng pulang tinta. Umupo po kayo. Sumunod si Mang Ernesto. Tahimik ang silid. Naririnig lamang ang mahinang ugong ng electric fan. Pagkatapos ng ilang segundo, nagsalita ang investigador. Alam naming mahal niyo ang inyong anak. Tumango si Mang Ernesto. At alam din naming hindi siya lumaki bilang masamang tao. Biglang napatingin si Mang Ernesto. Parang iyon ang unang magandang bagay na narinig niya buong araw. Ngunit mabilis ding nawala ang kaunting pag-asa niya nang ilapag ng investigador ang isang litrato. Litrato iyon ni Victor. Nanlaki ang mga mata ni Mang Ernesto. Hindi niya kilala ang lalaki. Sino po siya? Huminga ng malalim ang investigador. Isa siya sa mga taong matagal na naming minamanmanan. Tahimik si Mang Ernesto. At base sa investigasyon namin, malaki ang posibilidad na siya ang nagpasok sa anak niyo sa grupong ito. Napayuko si Mang Ernesto. Biglang bumalik sa isip niya ang ilang pagkakataong may nababanggit si Carlo tungkol sa isang kaibigang mayaman. Isang kaibigang laging tumutulong. Isang kaibigang laging kasama. Ngunit hindi niya kailanman inusisa. Naniwala siya noon na mabuting impluwensya yon. Napapikit siya. Kung sana ay mas naging mapagmatsyag siya. Kung sana ay mas kinausap niya ang anak. Kung sana ay hindi siya naging abala sa paghahanap buhay. Ngunit huli na ang lahat para sa mga kung sana. Mang Ernesto, muling sabi ng investigador. May gusto kaming malaman. Napatingin siya. May nabanggit na ba sa inyo ang anak niyo tungkol sa utang? Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa kanya. Utang. Tumango ang investigador. At inilabas nito ang ilang dokumento. Sa bawat pahinang binubuksan nito, mas lalong namumutla si Mang Ernesto. May mga tala. May mga transaksyon. May mga halaga ng pera. At ang ilan sa mga yon ay napakalaki. Napakalaki para sa isang estudyante. Napakalaki para sa isang simpleng pamilya. Hindi niya maintindihan. Paano nangyari yon? Paano nagkaroon ng ganoong kalaking utang ang kanyang anak? Sa pagkakaalam namin, sabi ng investigador, nangutang si Carlo sa mga taong konektado kay Victor. Napahawak si Mang Ernesto sa noo. Pakiramdam niya ay umiikot ang paligid. Para saan po? Iyon ang sinusubukan naming alamin. Tahimik na bumagsak ang luha mula sa kanyang mga mata. Hindi niya kilala ang anak na pinag-uusapan nila. Hindi ito ang batang pinalaki niya. Hindi ito ang batang pinangakuan niyang bibigyan ng magandang kinabukasan. Ngunit kasabay ng sakit ay may isa ring tanong na patuloy na bumabagabag sa kanya. Bakit? Bakit hindi nagsabi si Carlo? Bakit hindi siya nilapitan? Bakit hindi siya humingi ng tulong? Kahit mahirap sila, handa naman siyang gawin ang lahat para sa kanyang anak. Paglabas niya ng opisina, muli niyang tinungo ang kulungan. Nakita niyang nakaupo pa rin si Carlo sa sulok. Pagod. Namumugto ang mga mata.
At tila wala nang natitirang lakas. Tahimik siyang lumapit. Sa pagkakataong ito, hindi galit ang nasa puso ni Mang Ernesto. Mas mabigat. Mas masakit. Lungkot. Malalim na lungkot. Anak. Dahan-dahang tumingin si Carlo. Agad na muling namuo ang luha sa kanyang mga mata. Tiny. Bumuntong hininga si Mang Ernesto. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Hindi agad sumagot si Carlo. Nanatili lamang siyang nakatingin sa sahig. Bakit hindi ka humingi ng tulong? Muling natahimik ang binata. Pagkaraan ng ilang sandali, tuluyan nang bumagsak ang kanyang mga balikat. Parang taong pagod ng magtago. Dahil nahihiya po ako. Napapikit si Mang Ernesto. Dahil gusto kong maging katulad ng iba. Umiiyak na si Carlo. Dahil sawang-sawa na po akong makita kayong naghihirap. Napahawak siya sa rehas. Dahil gusto kong yumaman agad. Bakit, anak? Dahil akala ko iyon ang makakapagpasaya sa atin. Unti-unting tumulo ang mga luha ni Mang Ernesto. Hindi dahil galit siya. Kundi dahil narinig niya ang sakit sa boses ng kanyang anak. Ang sakit na matagal nitong itinago. Nahihiya ako kapag nakikita kong nagtatrabaho kayo hanggang gabi. Nahihiya ako kapag wala tayong pambili. Nahihiya ako kapag kinukumpara ako sa iba. Humagulhol si Carlo. At doon ako nagkamali. Tahimik na nakinig si Mang Ernesto. Bawat hakbang na ginawa ko, akala ko para sa atin. Pero habang tumatagal, para na lang pala iyon sa sarili ko. Tumulo ang luha sa pisngi ng matandang ama. Sa wakas ay nauunawaan na niya. Hindi kasamaan ang unang nagtulak kay Carlo. Kundi kahinaan. Kawalan ng kumpiyansa. At maling mga taong sinamahan. Ngunit kahit naunawaan niya yon, hindi nito binubura ang pagkakamali. Hindi nito binubura ang sakit. Hindi nito binubura ang katotohanang nakakulong ngayon ang kanyang anak. Habang tahimik silang nag-uusap, may isang pulis na nagmamadaling lumapit sa dulo ng pasilyo. Mabilis ang kanyang paglalakad. Halatang may mahalagang balita. Tinawag niya ang investigador. At ilang sandali lamang ay nagbago ang ekspresyon ng opisyal. Naging seryoso. Naging mabigat. Parang may bago na namang problemang dumating. Napansin yon ni Mang Ernesto. At hindi niya nagustuhan ang nakita. Pagkaraan ng ilang minuto, muling lumapit ang investigador sa kanya. Mang Ernesto. Opo. Huminga ito ng malalim. May nangyari. Biglang kumabog ang dibdib niya. Ano po iyon? Tumingin muna ang investigador sa paligid bago nagsalita. May impormasyon kaming natanggap na nawawala si Victor. Nanlaki ang mga mata ni Mang Ernesto. Nawawala. Tumango ang opisyal. Hindi namin siya mahanap. Hindi siya nasa bahay. Wala rin siya sa mga lugar na madalas niyang puntahan. Unti-unting lumamig ang pakiramdam ni Mang Ernesto. May kakaibang takot na bumalot sa kanya. Dahil kung totoo ang sinasabi ng mga pulis. At kung nawawala si Victor, maaaring hindi pa tapos ang lahat. Maaaring nagsisimula pa lamang ang mas malaking problema. At habang nakaupo si Carlo sa loob ng kulungan, bigla niyang naalala ang isang bagay na matagal niyang sinubukang kalimutan. Isang pag-uusap nila ni Victor ilang linggo bago sila nahuli. Isang pag-uusap na noon ay hindi niya gaanong pinansin. Ngunit ngayon, napagtanto niyang maaaring iyon ang pinakamahalagang piraso ng palaisipan. Dahil sa gabing iyon, may sinabi si Victor tungkol sa isang malaking plano. Isang plano na maaaring maglagay sa maraming tao sa panganib. At isang planong hindi pa rin natitigil kahit nakakulong na siya ngayon. Habang nakaupo si Carlos sa loob ng kulungan, paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isip ang pag-uusap nila ni Victor ilang linggo bago sila nahuli. Maliwanag pa rin sa kanyang alaala ang gabing iyon. Nasa isang abandonadong bodega sila sa labas ng syudad. Tahimik ang paligid. At kakaiba ang kilos ni Victor. Hindi ito tulad ng dati. Mas seryoso. Mas maingat. At tila may malaking bagay na pinaplano. Malapit na tayong yumaman ng husto, sabi noon ni Victor. Higit pa sa lahat ng kinita natin.
Hindi iyon pinansin ni Carlo noong mga panahong iyon. Pagod na siya. Nalilito. At gusto na niyang kumawala sa grupong kanilang kinabibilangan. Ngunit ngayon, habang iniisip niya ang lahat, may isang detalye siyang biglang naalala. May binanggit si Victor tungkol sa isang warehouse ng mga imported na kagamitan. May binanggit itong malaking operasyon. At may binanggit din itong mga taong mas mapanganib kaysa sa kanilang grupo. Agad niyang ipinatawag ang investigador. Nang marinig ng mga pulis ang kanyang nalalaman, mabilis silang kumilos. Buong magdamag silang nagsagawa ng operasyon. At habang naghihintay si Mang Ernesto sa presinto, walang tigil ang kanyang pagdarasal. Hindi para makaligtas ang anak niya sa kaparusahan, kundi para magkaroon ito ng pagkakataong maitama ang lahat. Makalipas ang halos 2 araw, bumalik ang investigador. Pagod ang mukha nito ngunit may kakaibang gaan sa kanyang ekspresyon. Natagpuan namin si Victor. Napatingin agad si Mang Ernesto. Napatingin din si Carlo. Nasaan po siya? Nahuli na siya. Parang napahinga ng malalim si Carlo. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, pakiramdam niya ay natigil na ang pagtakbo niya. Natigil na ang pagtatago. Natigil na ang takot. Sa mga sumunod na linggo, lumabas ang buong katotohanan. Lumabas na si Victor ang matagal nang nagre-recruit ng mga kabataan. Ginagamit nito ang kahinaan ng mga estudyante. Pinapangakuan ng mabilis na pera. Pinapangakuan ng magandang buhay. At kapag nalulubog na ang mga ito sa utang at problema, saka nito tuluyang kinokontrol. Isa si Carlo sa mga naging biktima. Ngunit hindi ibig sabihin noon na wala siyang kasalanan. Alam niyang may pananagutan pa rin siya. Alam niyang kailangan niyang harapin ang bunga ng kanyang mga desisyon. Dumating ang araw ng pagdinig. Nasa loob ng korte si Mang Ernesto. Tahimik lamang siyang nakaupo. Habang nakikita niya ang anak na nakatayo sa harapan ng hukom. Hindi niya maiwasang maalala ang maliit na batang minsang pinapakain niya ng lugaw kapag may sakit. Ang batang minsang nangangarap maging propesyonal. At ngayon ay naroon sa korte. Humaharap sa kanyang mga pagkakamali. Nang bigyan ng pagkakataong magsalita si Carlo, nanginginig ang kanyang boses. Hindi ko po itinatanggi ang aking mga ginawa. Tahimik ang buong silid. Nagkamali po ako. Maraming beses. Tinalikuran ko ang mga aral ng aking ama. Tinalikuran ko ang kanyang mga sakripisyo. Tumulo ang luha ni Mang Ernesto. At nagpatuloy si Carlo. Ngunit humihingi po ako ng pagkakataong maitama ang lahat. Hindi ko na maibabalik ang mga nagawa ko. Pero handa akong tanggapin ang anumang kaparusahan. Tahimik na nakinig ang lahat. At sa unang pagkakataon matapos ang napakahabang panahon, nakita ni Mang Ernesto ang anak na minsan niyang pinalaki. Hindi perpekto. Hindi malinis ang nakaraan. Ngunit nagsisimula ng maging tapat. Matapos ang proseso ng korte, ipinataw kay Carlo ang nararapat na parusa ayon sa batas. Masakit iyon para kay Mang Ernesto. Napakasakit. Ngunit alam niyang kailangan iyon. Dahil minsan, ang tunay na pagmamahal ay hindi pagtatakip sa pagkakamali, kundi pagtulong sa isang taong harapin ang bunga ng kanyang mga ginawa upang matuto siyang tumayo muli. Lumipas ang mga taon. Sa loob ng kulungan, hindi sinayang ni Carlo ang kanyang panahon. Nag-aral siya. Sumali sa mga programang pang-edukasyon. Tumulong sa kapwa bilang bahagi ng rehabilitasyon. At higit sa lahat, araw-araw siyang sumusulat ng liham para sa kanyang ama. At bawat liham ay nagsisimula sa parehong salita. Patawad po, Tay. Samantala, patuloy pa ring nagtatrabaho si Mang Ernesto. Ngunit iba na siya ngayon. Mas tahimik. Mas matanda. Mas mabagal ng kumilos. Gayunpaman, hindi siya tumigil sa pagdalaw sa kanyang anak. Kahit malayo. Kahit magastos. Kahit mahirap. Tuwing araw ng pagbisita, lagi siyang naroroon. At tuwing makikita siya ni Carlo, muling nabubuhay ang pag-asa nito. Makalipas ang ilang taon, dumating din ang araw na matagal nilang hinihintay. Araw ng paglaya ni Carlo. Maagang-maaga pa lamang ay naroon na si Mang Ernesto sa labas.
Suot ang kanyang pinakamaayos na damit. At dala ang parehong lumang payong na matagal na niyang ginagamit. Habang bumubukas ang malaking gate, mabilis na tumibok ang kanyang puso. At pagkatapos, lumabas si Carlo. Mas payat. Mas seryoso. Mas mature. Ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Pareho silang natigilan. Pareho silang hindi makapagsalita. Ilang taon nilang hinintay ang sandaling iyon. Unti-unting lumapit si Carlo. At bago pa siya makapagsalita, lumuhod siya sa harapan ng kanyang ama. Humagulhol siya. Patawad po, Tay. Patawad po sa lahat. Patawad po sa sakit na naibigay ko. Patawad po sa 20 taong sakripisyong halos sinayang ko. Tahimik lamang na nakatingin si Mang Ernesto. At pagkatapos ay dahan-dahan niya itong itinayo. Hinawakan ang kanyang mga balikat. At sa wakas ay nagsalita. Anak. Napaiyak lalo si Carlo. Nagkamali ka. Tumango ito. Malaki ang pagkakamali mo. Muli itong tumango. Pero hindi ka kailanman tumigil na maging anak ko. Tuluyang bumagsak ang lahat ng bigat na matagal ng pasan ni Carlo. Niyakap niya ng mahigpit ang kanyang ama. At niyakap din siya ni Mang Ernesto. Pareho silang umiiyak. Pareho silang sugatan ng nakaraan. Ngunit sa pagkakataong iyon, pareho rin silang handang magsimulang muli. Pagkalipas ng ilang buwan, nagsimula silang magkasamang magtrabaho sa maliit na pwesto ng sapatero. Araw-araw ay magkatabi silang nagtatahi ng mga sapatos. Hindi marangya ang buhay. Hindi sila yumaman. Wala silang malaking bahay. Wala silang mamahaling sasakyan. Ngunit mayroon silang bagay na minsang halos mawala sa kanila. Tiwala. Pagmamahal. At pamilya. Isang hapon, habang papalubog ang araw, napatingin si Carlo sa kanyang ama. Napansin niya ang mga kulubot sa mukha nito. Ang nanginginig na mga kamay. Ang buhok na halos puro puti na. At bigla niyang naisip ang isang bagay. 20 taon siyang itinaguyod ng kanyang ama. 20 taon itong nagsakripisyo para sa kanya. At halos isang iglap lamang ang ginugol niya upang wasakin ang lahat. Ngunit kahit ganoon, hindi siya iniwan nito. Hindi siya tinalikuran. Hindi siya isinuko. Ngumiti siya habang pinipigilan ang pagluha. At sa puso niya ay gumawa siya ng isang pangako. Habang nabubuhay siya, gagawin niya ang lahat upang masuklian ang pagmamahal ng kanyang ama. Dahil natutunan niya ang pinakamahalagang aral sa kanyang buhay. Ang tunay na kayamanan ay hindi pera. Hindi luho. Hindi mabilis na tagumpay. Kundi ang pagkakaroon ng isang taong handang manatili sa iyong tabi kahit nakita na niya ang iyong pinakamasamang pagkakamali. At habang magkatabing nagtatahi ng mga sapatos sina Mang Ernesto at Carlo sa ilalim ng papalubog na araw, sa wakas ay natagpuan nila ang bagay na matagal nilang hinahanap. Hindi kayamanan. Hindi kapangyarihan. Kundi kapayapaan, kapatawaran, at isang pangalawang pagkakataon na binuo ng pagmamahal ng isang ama na hindi kailanman sumuko sa kanyang anak. Wakas.